Arestado ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang dalawang Malaysian na may-ari ng isang investment company matapos silang ireklamo ng 10 Pilipinong investor. Naisahan daw ang mga biktima ng mga salarin na sina T. Yu Hyong, 40 taong gulang at Jason T. Shing, 31 taong gulang. Naganap ang entrapment operation habang nagkukulong ang mga suspect at ang kanilang investors kagabi tungkol sa pagbabago ng kanilang cryptocurrency investment system. Ayon sa mga biktima, hinuhututan lang sila ng pera ng mga suspect. Mula raw nang mag-invest sila noong 2017, hindi pa rin nila magamit ang tinatawag na carbon token. Isa raw bagong cryptocurrency na maihahalin tulad sa Bitcoin. Yung sinasabi ng carbon token, walang guarantee na may value yon na pwede mong ikuan sa market. Pangangalaga raw sa kalikasan ng layunin ng investment company. Sa proyekto nilang tree planting, kada 5 punong itatanim, kailangan magpasok ng 5,625 pesos sa kumpanya ang mga investor. Mismong company ng Gold Green ang magtatanim. Actually, sinabi na ni Napoleon Bisperas before na January pa lang, dito na magtatanim dito sa atin. Unahin ng Quezon, Laguna. Nanghikayat din daw sila sa mga may-ari ng lupa na pwedeng pagtamnan ng puno na mag-invest sa Gold Green Global. Tatapatan daw nila ng carbon token ang perang ibapasok ng mga investor. Nangako ang kumpanyang kikita ng milyon ng investment sa loob lamang ng 3 buwan, kaya naman nahikayat ang mga complainant. Pero nagduda na raw sila dahil sa ikatlong pagkakataon. Sinabihan daw sila ng Malaysian nationals na kailangan nilang magdagdag muli ng investment. Nagka-glitch daw kasi uli ang carbon token system kaya hindi na ito magagamit. Kung hindi niya binabago ang system, sana yung mga tao hindi yan mangungutang ng kung ano-ano. Magsasanla ng mga lupa, may kalabaw na binenta. Tingin ko alibay lang nila yon. Alibay nila para hindi sila ma-corner o hindi sila ma-force na magbigay ng mga piniramis nilang interest. Bukod dito, sa loob ng 1 taon, nagbago na agad ng pangalan ng kumpanya. Naging Blockchain Forest Decentralized Application na ito. At mula sa pagtatanim ng puno, may mga ibinebenta na rin silang kagamitan. Sa kanilang brochure, maaaring bumili ng real estate properties, bags at beauty products gamit ang non-existent carbon token. Inadmit niya na he is the founder, he is the leader of such company, yung Gold Green Global. So, that means na in cahoots siya. Maaring ginamit niya yung Filipino counterpart niya noon, yung mga Filipino suspects, pero siya yung nasa likod noon. Humigit kumulang 50 milyong piso ang nakuha ng mga salarin sa mga biktima. Hindi pa raw rito kasama ang perang nakuha nila mula sa ibang investors abroad. Reklamong estafa ang haharapin ng mga suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Paalala ng otoridad, huwag basta-basta magtitiwala sa mga easy money investment. Konting ingat, konting research at verification sa mga concerned agency. Athena Imperial, GMA News.